Pisces, isipin mo na madodoble ang iyong sahod, mabubuksan ang nakatagong pera, at paggising mo'y may hindi inaasahang salapi, lahat dahil sa isang kandilang sinindihan sa perpektong gabi. Sa Setyembre 9, magtatagpo ang mga bituin para sa iyo lamang. Hindi mo kailangan ng mahika o mamahaling kagamitan, isang simpleng kandila at pusong puno ng pag-asa lang. Panoorin ang video na ito para matuklasan ang eksaktong oras, tamang kulay, at makapangyarihang mga salita na magbubukas ng pintuan sa tunay na kasaganaan. Kung ikaw ay naipit, kung tila malayo ang swerte, pindutin na ngayon at tingnan kung paano kayang pagliwanagin ng isang munting siga ang iyong habang buhay na kayamanan at kapayapaan. Ngayon din agad-agad. Maligayang pagdating, Pisces. Dito sa Pilipinas, yakap natin ang liwanag sa puso, mula sa nagliliwanag na parol tuwing Pasko hanggang sa kumikislap na kandila sa simbang gabi, naniniwala tayong ang liwanag ang nagdadala ng biyaya sa ating buhay. Bilang isang Pisces, ang iyong mahinhin puso at panloob na karunungan ang nagiging daluyan ng kosmikong enerhiya. Ngayong Setyembre 9, may pambihirang pagkakataon kang tawagin ang kasaganaan na hindi mo pa naranasan. Sa video na ito, gagabayan kita kung bakit mahalaga ang petsang iyan, paano pumili ng perpektong kulay ng kandila, at ang simpleng hakbang sa pagtatakda ng iyong intensyon. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan o komplikadong dasal, kailangan mo lamang ng berdeng o gintong kandila, isang patak ng langis ng nyog, kaunting kanela, at ang iyong buong focus. Ihanda na ang iyong sarili upang angkinin ang magandang kapalarang naghihintay sa iyo at panoorin kung paano kayang pasiklabin ng isang simpleng ritual ang sariwang daloy ng kasaganaan. Abangan at maghanda ng baguhin ang iyong buhay simula ngayong gabi. Tara na! 3. Bakit mahalaga ang petsa na ito? Ngayon, alamin natin kung bakit ang Setyembre 9 ay higit pa sa isang simpleng petsa sa kalendaryo, ito ang iyong kosmikong jackpot. Una, sa astrolohiya, pinagsasama ng araw na ito ang dalawang makapangyarihang puwersa, ang buwan at si Jupiter. Sa Setyembre 9, lilipat ang posisyon ng buwan sa Pisces, ang iyong sign, na magpapalakas ng iyong likas na intuisyon at sensibilidad. Sa mismong sandaling iyon, bubuo si Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak ng isang harmonyosong anggulo kay Neptune, ang iyong namamahalang planeta. Nangyayari lamang ang pambihirang pagkakahanay na ito isang beses kada taon, kaya't nagbubukas ito ng napakapotenteng sandali para sa paglago at kasaganaan. Ngunit hindi lang mga bituin ang kumikilos, pinapahalagahan din ng tradisyong Pilipino ang bilang na 9 bilang simbolo ng pagkakaganap at kaganapan. Sa maraming tahanan, nagdarasal ang pamilya ng 9 na, Aba Ginoong Maria, para sa mga espesyal na intensyon, naniniwala na may dagdag na bigat ang 9 na dasal kapag ibinulong ng may pananampalataya. Malamang ay napansin mo na rin kung gaano kahalaga ang ika-9 na araw sa simbang gabi o mga pista, 9 na araw ng paghahanda para salubungin ang mga biyaya. Ang kolektibong enerhiya ng 9 na araw ng debosyon ay nagwawakas sa ika-9 na ginagawang supercharged na punto para sa mga bagong pagsisimula. Pagsamahin mo pa yon sa astrolohiya at mayroon kang isang araw na puno ng posibilidad. Sa 9 paghahati 9, nagsasama ang intuisyon ng Pisces sa swerte ni Jupiter, at ang paniniwala ng Pilipino sa maswerteng 9 ay nagpapalakas pa ng epekto. Para bang iniabot sa iyo ng universo ang isang susi sa pilak na naglalagyan, na sinasabi, heto, ito ang iyong sandali. Ang iyong daloy ng pagkamalikhain. Bilang isang water sign, ikaw ay matatag, madaling umangkop at walang hanggang malikhain. Sa pamamagitan man ng sining, musika, o pagkukwento, binibigyang buhay ng Pisces ang mga ideya. Kapag sinindihan mo ang kandila sa Setyembre 9 ng 7 oras 9 minuto iel, dalhin ang iyong likas na pagkamalikhain sa pamamagitan ng pag-isip ng mga berdeng at gintong apoy na umiikot sa iyo. Bawat kulay ay sumasagisag sa paglago at kayamanan. Pinatitibay ng mental na imaheng ito ang energetic na daan sa pagitan ng iyong puso at ng masaganang universo. Ang iyong maawain na magnetismo. Nagpapalabas ang Pisces ng init ng loob. Sa kulturang Pilipino, ipinagdiriwang natin ang isbayanihan, ang pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Ang iyong maalagaing kalikasan ay naglalabas ng napakakulay na enerhiya na hinihila ang mga tao na suportahan ka, mga kaibigan, mentor, at maging mga hindi inaasahang tagapagkaloob. Sa panahon ng ritual, maglaan ka ng sandali upang magpasalamat sa mga tumulong sa iyo. Ang pagkilos na iyon ng pagkilala ay nagpapaliyab ng kaugalian ng pagbabalik ng biyaya. Anumang pinahahalagahan mo, lalo mong pinapalakas. Ang tulay ng iyong panaginip at katotohanan.
Marami sa inyo ang nakakaramdam ng paghila sa pagitan ng mga pangarap sa araw at mga pangangailangan sa tunay na mundo. Sa Setyembre 9, pinapayagan ka ng celestial na pagkakahanay na pagsamahin ang dalawa. Habang humihina ang belo ni Neptune, ang iyong mga pang-subconscious na bisyon ay nagiging hagdan patungo sa katotohanan. Gamitin ang pambihirang sandaling ito upang mangarap ng malaki, isipin ang mga bagong pinagkukunan ng kita, mga sorpresa na regalo, o isang proyekto na babago sa iyong buhay. Isulat ang mga bisyon na ito bago mo sindihan ang kandila. Ang simpleng pagkilos na ito ang naglilipat ng iyong intensyon mula sa pantasya tungo sa anyo. 5. Kontekstong kultural at simbolismo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, magkadugtong ang liwanag at ritual sa loob ng maraming siglo. Mula sa simpleng parol, ang ating gawang kamay na bituing parol na kumikislap sa bawat bintana tuwing Disyembre, hanggang sa banayad na kisap ng kandila sa simbang gabi, naniniwala tayo na ang liwanag ang tumatawag ng biyaya pauwi. Ang ritual ng kandila ngayong Setyembre 9 ay kumukuha ng isang malalim na pananampalatayang Pilipino. Pagkakaiba-iba ng kandila sa mga tahanan sa Pilipinas. Ang berdeng kandila ay madalas makikita sa mga pistang bayan, sumisimbolo ng paglago at malalagong palayan na ating ipinagmamalaki. Ang gint o dilaw na kandila ay ginagamit sa mga kasal at espesyal na nobena, na tanda ng kasaganaan, kagalakan, at pangako ng masaganang ani. Kapag sinindihan mo ang berdeng o gintong kandila para sa iyong ritual ng kasaganaan, hindi mo lang tinatawag ang pangkalahatang enerhiyang kosmiko, pinapadaloy mo ang mga siglo ng debosyong Pilipino, pasasalamat, at diwa ng pagkakaisa. Lokal na sangkap at ang kanilang kahulugan. Langis ng niyog, liquid gold sa maraming tahanan, ginagamit ito sa pagluluto, paggagamot sa balat, at pahid sa dasal. Ang presensyang ito sa ritual ay nag-ugnay ng pang-araw-araw na buhay sa espiritual na layunin. Kanela, cinnamon, mabibili sa palengke kasabay ng sampalok at luyang dilaw. Pinapahalagahan hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang sangkap sa tsa at herbal na inumin na nagpapainit ng katawan, at sa ritual na ito, nagpapainit din ng enerhiya sa paligid mo. Bolt ng dalandan, ginagamit sa paglilinis ng hangin sa kusina at simbahan, itinataboy ang negatibong puwersa gaya ng nagiging epektibo ang matapang na halimuyak ng sampagita laban sa mga insekto. Komunidad at sama-samang paniniwala. Tulad ng pistang baryo, lumalaganap ang ritual kapag ibinabahagi. Ang pagsasabi sa pamilya o kapitbahay, habang umiinom ng kapeng barako, tungkol sa iyong praktis ng kandila ay nagpapalakas ng kapangyarihan nito. Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang tao ay nagdarasal, ang banal na loob ng buong komunidad ang nagpapalakas sa dasal na iyon, ginagawang doble o triple ang bisa. Sa paghabi ng mga kultural na hibla, liwanag, amoy, lasa, at pakikipagkapwa, itinatanim mo ang ritual sa makulay na tapiserya ng buhay Pilipino. Kapag isinagawa mo ang seremonyang ito, tandaan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo sa bawat sindi ng kandila ang mga pag-asa, panalangin, at suporta ng maraming henerasyon, at ang kanilang pananampalataya ang sisindil sa iyong landas patungo sa kasaganaan. 6. Hakbang sa hakbang na ritual ng kandila. Ngayon na nauunawaan mo na ang kosmikong timing at kultural na kapangyarihan sa likod ng Setyembre 9, sundan natin ng detalyado ang iyong ritual ng kandila. Sundin ang bawat hakbang ng mabuti, ang pag-skip o pagmamadali sa kahit anong bahagi ay maaaring magpahina sa bisa. Tandaan, ang iyong pananampalataya, focus, at diwang Pilipino ang tunay na nagpapalakas sa seremonyang ito. 6.1 Piliin ang tamang kandila. Pagpili ng kulay. Berdeng pillar candle, para sa paglago, kumakatawan sa mga bagong simula, sariwang pinagkukunan ng kita, at masaganang oportunidad, isipin ang ating makukulay na hagdang palayan sa banaw. Gint na pillar candle, para sa kayamanan, sumisimbolo ng kasaganaan, kaunlaran, at gintong ani na nagpapakain sa ating mga pamilya. Kalidad at sukat. Pumili ng makapal na pillar candle na may humigit kumulang 3 pulgadang lapad at 6 pulgadang taas. Nagbibigay ito ng pantay na pagkatunaw ng hindi bababa sa 45 minuto, na sapat upang mailabas ang iyong intensyon sa universo. Kung maaari, piliin ang gawa sa dalisay na paraffin o beeswax, mas malinis at mas matagal itong masunog kaysa sa mura o halo-halong paraffin. Tip, sa pamilihang Manila, hanapin ang kandilang may label na novena o simbahan quality, partikular itong ginawa para sa mga dasal at ritual. 6.2 Ihanda ang iyong banal na espasyo. Linisin gamit ang tubig ng dalandan. 1. Pakuluan ng 2 tasa ng tubig kasama ang balat ng isang katamtamang laki ng dalandan.
2. Salain at ilagay sa maliit na mangkok. 3. Gamit ang sanga ng dahon o iyong mga daliri, magwisik ng mabait na amoy na tubig sa paligid ng iyong ritual na lugar, mesa o home altar. Tinatataboy nito ang natitirang negatibong enerhiya at tinatanggap ang sariwang puwersa. Ayusin ang altar. Maglagay ng malinis na dahon ng saging o puting tela sa ibabaw. Ihain ang kandila, maliit na mangkok ng hilaw na bigas na may kurot ng asin, para sa grounding, lalagyan ng langis ng nyog at plato ng pulbos ng kanela. Patayin ang kalamig. Patayin ang telebisyon, radyo, at notifications ng iyong telepono. Kung maaari, patugtugin ng malumanay na instrumental na kundiman o chore music sa napakababang volume para sa focus. 6.3 Pahiran at pagtatakda ng intensyon. Pahiran ang kandila. 1. Isawsaw ang iyong hintuturo sa langis ng nyog, sa kadahan-dahang pahiran ng manipis na guhit mula sa base hanggang sa wick, niluluwal nito ang kasaganaan papunta sa apoy. 2. I-roll ang bahaging pinahiran sa pulbos ng kanela hanggang balot ng buo. Pinalalakas ng kanela ang kasaganaan at binubuksan ang pintuan sa bagong oportunidad. Gawing intention slip. 1. Sa maliit na puting papel, isulat ng malinaw at konkretong layunin sa Filipino o English. Halimbawa, matanggap 15,000 pagsapit ng Setyembre 30. 2. Itupi papunta sa iyo ng 3 beses, iniisip bawat tupi ay selyado ang iyong hangarin. 3. Ilagay ang tinupi sa ilalim ng kandila o ipasok sa maliit na siwang sa gilid nito, gamit ang dahon ng saging o tela bilang backing. 4. Buhos-buhusin habang binubulong. Sa apoy na ito, tinatawagan ko ang kasaganaan. Kung aking nais, mangyayari. 6.4 Ang ritual ng pagsindi. Eksaktong oras. Ihanda ang pagsindi sa 7 oras 9 minuto ng Setyembre 9. Sa maraming tahanang Pilipino, karaniwang hapunan na iyon, gamitin ang sandaling iyon bilang panimulang punto. Gumamit ng long reach lighter o matchstick na isawsaw muna sa langis ng nyog para sa mabagal at matatag na siga. Pagharap sa silangan. Iposisyon ang altar upang nakaharap ka sa silangan, direksyon ng bukang liwayway at bagong simula. Kung hindi posible, imahinahin ang pagsikat ng araw sa iyong puso habang sinisindihan ang wick. Pambungad na panawagan. Pagkatapos pasindihan, hawakan ang parehong kamay malapit sa apoy, ngunit hindi masyadong malapit, at sabayan ng pagbigkas. Ina ng mundo, Ama ng langit, tubusin mo ang aking pangarap. Buksan mo ang pintuan ng kasaganaan, banlawan mo ang landas ko ng pag-ibig at biyaya. 6.5 Meditasyon at visualization. Pokusin ang iyong tingin sa apoy. Tumingin ng malumanay sa berdeng o gintong ningning ng kandila ng 5 minuto. Hayaan lumabas ang mga pagdududa. Bahagyang nakapikit, isipin ang mga berde-gintong sinulid ng liwanag na umaabot mula sa apoy papasok sa iyong dibdib at kumakalat sa iyong buhay, trabaho, pamilya, pananalapi. Tahimik na pasasalamat. Mamahinga ng tuluyang nakapikit at alalahanin ang 3 tiyak na biyayang mayroon ka na, mapagmahal na pamilya, malusog na katawan, mga simpleng ligaya. Mag-alay ng tahimik na salamat sa bawat isa, sapagkat pinapalakas ng pasasalamat ang mga darating pang biyaya. 6.6 Pagtatapos ng ritual. Hayaan itong masunog. Hayaan magpatuloy ang kandila ng hindi bababa sa 30 minuto. Kung matatag pa ang siga, maaari mong hayaang masunog ito ng kalahati ng taas, huwag itong iwan ng walang nagbabantay. Kapag handa ka ng itigil, gamitin ang snuffer o pisilin ang wick sa pagitan ng malilinis na daliri na isawsaw sa langis ng nyog, huwag humihip, ang paghipo ay maaaring pagkalat ng intensyon. Itapon ang natitirang bahagi. Kolektahin ang natunaw na wax at tinupi mong papel, balutin sa dahon ng saging o papel, at itapon o ilibing sa paanan ng isang malusob na halaman o puno, sumisimbolo ng paglago. Ibuhos ang natirang tubig ng dalandan sa parehong lugar upang pakainin ang ugat. Selyuhan ang iyong panata. Sa susunod na 9 na gabi, sindihan ng tea light candle tuwing 7 oras 9 minuto nakaharap sa silangan, at ulitin ang maikling pagpapatunay. Dumadaloy ang kasaganaan. Umunlad ang pieces. Pinapatingkad ng paulit-ulit na gawain na ito ang enerhiya ng orihinal na ritual at pinananatili ang matalas mong focus. 7. Palawakin ang iyong enerhiya ng kasaganaan. Itinakda na ng iyong ritual ng kandila ang entablado, ngunit ang tunay na kasaganaan ay lumalago kapag patuloy mong pinagyayaman ang enerhiya nito.
Ang mga sumusunod na gawain, nakaugat sa tradisyong Pilipino at hinaluan ng kosmikong intensyon, ay tutulong sa iyo na panatilihin ang sigla at gawing pangmatagalan ang unang apoy ng kasaganaan. 7.1 Maghandog ng bigas at asin para sa pagpapatibay. Sa maraming tahanang Pilipino, sumasagisag ang bigas at asin ng kadalisayan at katatagan. Kaagad pagkatapos ng iyong ritual ng kandila. Ihanda ang mangkok. 1. Punuin ang maliit, malinis na mangkok ng halos kalahati ng hilaw na bigas. 2. Magdagdag ng sapat na kurot ng dagat na asin at haluin ng marahan gamit ang iyong mga daliri. Ipahayag ang pasasalamat. Hawakan ang mangkok sa harapan ng iyong puso at sabihin ng malakas. Salamat sa pagpapakain sa aking katawan at sa aking mga pangarap. Naway matugunan ang aking mga pangangailangan at lalo pang dumami ang aking mga biyaya. Ilagay sa tabing ng kandila. Panatilihin ang mangkok sa iyong altar o mesa ng 24 oras. Inuangkla ng bigas ang iyong intensyon sa lupa, habang tinataboy ng asin ang pagdududa at negatibong enerhiya. Pagkatapos ng 24 oras, ibuhos ang laman sa lupa ng halaman sa loob ng bahay o sa hardin, pinapakain ng iyong intensyon ang bagong buhay. 7.2 na araw ng umagang pagpapatibay. Mahahalaga ang konsistensya. Palakasin ang iyong gabi ang ritual sa umaga sa loob ng 9 na magkakasunod na araw. Hanapin ang iyong lupa. Pagkagising, tumayo ng nakayapak sa sahig o damuhan. Damhin ang lamig sa ilalim ng iyong mga paa. Ipahayag ang iyong lakas. Sabihing may kumpiyansa 3 beses. Kasaganaan sa aking mga kamay, dumadami ang mga biyaya. Isipin ang gint at berdeng liwanag na umiikot sa iyong mga paa, umaakyat sa katawan, at pumupuno sa bawat silid ng iyong tahanan. Selyuhan ng ngiti. Ngitian ang iyong refleksyon sa salamin o bintana. Ang pisikal na pagpapahayag ng kagalakan ay nagpapatibay sa iyong paniniwalang dumadaloy na ang kayamanan patungo sa iyo. 7.3 Komunidad na kwentuhan para sa sama-samang enerhiya. Umunlad ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga ibinahaging kwento. Kapag inimbita mo ang iba, pinararami ang lakas ng iyong intensyon. Ibahagi ang iyong plano. Habang umiinom ng kapeng barako o salabat, ikwento sa pinagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya ang iyong ritual sa Setyembre 9. Hilingin sa kanila na tahimik kang paghandaan ng mabuti sa 7 oras 9 minuto west ng araw na yon. Anyayahan ang kanilang mga dasal. Himukin silang magdasal o magpagpahayag ng maikling pagpapatibay para sa iyong tabumpay. Kahit ilang bulong na salita ay may sariling enerhiya. Ikwento muli ang mga resulta. Pagkapag naranasan mo ang isang pagsulong, kahit maliit, bumalik ka sa bilog na yon at ipagdiwang. Ang pagbabahagi ng iyong kwento ay nagpapanatili ng buhay na enerhiya at nag-udyok sa iba na maniwala rin. 7.4 Isulat ang iyong paglalakbay sa journal. Ang pagsubaybay sa iyong progreso ay nagpapatibay ng iyong focus. Pang-araw-araw na tala. Sumulat ng isang talata bawat araw tungkol sa anumang palatandaan ng kasaganaan, mga bagong ideya, di inaasahang tulong, o maliliit na biyaya. Magnilay at ayusin. Itala kung ano ang pinakamabisang gawain, oras ng araw, salitang ginamit sa pagpapatibay, at pinuhin ito para sa susunod na siklo ng ritual. 8. Mga tunay na testimonya at mga kwento ng tagumpay. Ang pakikinig sa kapwa Pilipinong nakasubok na ng ritual na ito ay makapagpapalakas ng iyong paniniwala at mag-udyok ng iyong sariling pagsulong. Narito ang 3 nakaka-inspire na kwento na nagpapakita kung paano kayang baguhin ng isang kandilang sinindihan sa Setyembre 9 ang iyong pananalapi. 8.1 Ang hindi inaasahang bonus ni Maria. Si Maria, 42 taong gulang na guro mula sa Quezon City, ay matagal nang naipit sa kanyang salary grade. Masinsinang nag-ipon ako, pero hirap pa rin akong mabayaran ang car loan ko, ani niya. Noong Setyembre 9 ng nakaraang taon, sinunod niya ng eksakto ang ritual, berdeng kandila, tubig ng dalandan, at ang taos pusong panawagan. Ipinwesto ko ang aking frame prayer sa ilalim ng kandila at sinindihan ko ito ng eksaktong 7 oras 9 minuto sabi niya. Sa loob ng 3 araw, tumawag ang kanyang supervisor na may balitang may surprise performance bonus, 12,000 na idinagdag sa kanyang susunod na sahod. Ngumiti si Maria at nagbahagi, para bang may bahagyang tapik ang universo sa balikat ko, sabi, naniniwala ka, kaya naghatid ako. 8.2 Ang pagbangon ng negosyo ni John.
Si John, 29, ay may maliit na sari-sari store sa Iloilo. Nang bumagsak ang benta sa panahon ng pandemya, natakot siyang magsara ang tindahan. Nang marinig niya ang tungkol sa ritual, nagpasya siyang sindihan ang gintong kandila sa siyam paghahati siyam, pahiran ito ng langis ng niyog at kanela, at magdasal para sa pagdami ng customer. Medyo nag-aalangan ako, ani niya, kaya nagbihis ako ng pula at lila, tulad ng kulay ng pistahan, para dagdag kumpiyansa. Kinabukasan, nirekomenda ng katabing vendor ang tindahan ni John sa isang delivery service na naghahanap ng bagong partner. Sa pagtatapos ng buwan, doble na ang araw-araw niyang benta. Hindi ito mahika, pananampalataya ito, sabi niya. Bumukas ang kandilang iyon ng pinto na hindi ko akalain na nariyan. 8.3 ang malikhain programa ni Ana. Si Ana, freelance graphic designer mula sa Davao, ay hirap makahanap ng tuloy-tuloy na kliyente. Bilang isang malikhain at intuitibong pieces, tinawag siya ng ritual ng Setyembre, siyam, ngunit nagdagdag ng sariling bersyon, isinulat niya ang kanyang layunin sa isang pirasong dahon ng saging sa tabi ng kandila. Sinulat ko, 20,000 na proyekto bago matapos ang buwan, saka sinindihan ang berdeng kandila ng 7 oras 9 minuto paliwanag niya. Makalipas ang 2 araw, bigla siyang kinausap ng dating kliyente para sa 25,000 design package. Hindi ako makapaniwala, natatawang sabi ni Ana. Eksakto kung ano ang hiniling ko plus dagdag pa. Pinapaalala ng simpleng gawang iyon na kapag inaayon mo ang bisyon mo sa bituin at sa kulturang Pilipino, nakikinig ang universo. Mga aral mula sa kanilang mga paglalakbay. Intensyong nakatuon, bawat isa ay tapat na nagsagawa ng eksaktong oras, 7 oras 9 minuto at hakbang ng ritual. Pilipinong pintig, ginamit nila ang lokal na sangkap, dalandan, langis ng niyog, dahon ng saging, at kultural na kilos, kulay ng pistahan, dasal ng komunidad. Pananampalataya sa aksyon, nanatili silang naniniwala bago pa man dumating ang resulta, na nagpapakita na ang tiwala ang nagpapalakas sa bisa ng ritual. Siyam. Mga karaniwang tanong at madalas na pagkakamali. Kahit ang pinakamabisang ritual ay maaaring humina kapag na-overlook ang maliliit na detalye. Sagutin natin ang mga pinakakaraniwang tanong at pagkakamali para manatiling makapangyarihan at epektibo ang iyong ritual ng kandila sa Setyembre siyam. 10.1 Ano kung malate ako sa eksaktong 7 oras 9 minuto? Sagot, huwag magpanik. Kung ilang minuto ka lang na late, huminto ka, huminga ng malalim ng 3 beses, at i-reset ang iyong focus. Sindihan mo ang kandila sa sandaling handa ka na, pagkatapos ay mental na ibalik ang oras sa 7 oras 9 minuto imahinahin mong nagsindi ang apoy eksakto sa sandaling iyon. Mas mahalaga ang iyong intensyon kaysa sa orasan. 10.2 Pwede ko bang gamitin muli ang parehong kandila para sa susunod na ritual? Sagot, mas maganda kung bagong kandila ang gagamitin kada taon para hindi maghalo ang lumang enerhiya. Kung kailangan talagang gamitin muli, putulin ang wick sa pulgada, linisin ang lumang wax drippings, at banlawan ng mabuti ang kandila gamit ang tubig ng dalandan bago mo muli itong pahiran ng langis. 10.3 Ano kung sumagi sa isip ko ang negatibong mga kaisipan habang ginagawa ang ritual? Sagot, normal lang na kumalat ng isip. Kapag lumitaw ang pagdududa, dahan-dahang ibaling muli ang iyong konsentrasyon, ituon sa berdeng o gintong apoy at ulitin ang pagpapatibay. Dumadaloy ang kasaganaan. Umunlad ang pieces. Kung kinakailangan, huminto sandali at ulitin ang pambungad na panawagan para i-reset ang iyong enerhiya. 10.4 Maingay ang paligid ko, pwede ko pa bang isagawa? Sagot. Kung hindi mo kayang patigilan lahat ng ingay, gumamit ng noise-cancelling earbuds at magpatugtog ng malumanay na kundiman o white noise app. Ang layunin ay magkaroon ka ng panloob na katahimikan upang ang boses ng iyong puso ang pinakamalakas na tinig. 10.5 Wala akong lahat ng sangkap, ano ang gagawin ko? Sagot, ang liksi ng Pilipino ay laging nakakahanap ng paraan. Wala kang balat ng dalandan? Gumamit ng balat ng kalamansi o sariwang dahon ng bayabas para sa paglilinis. Wala namang langis ng niyog? Palitan ng purong olive oil o sesame oil. Ang susi ay ang sinseridad, hindi perpeksyon. Magkomento sa ibaba. Isisindi ko ang kandila ko sa siyam paghahati siyam. Ibahagi kung aling bahagi ng ritual ang pinaka nakaka-excite sa'yo. I-like ang video na ito kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng liwanag, pananampalataya, at tradisyong Pilipino. Mag-subscribe at pindutin ang kampanilya
para hindi mo mamiss ang anumang kosmikong ritual na inihanda para sa'yo. I-share ito sa iba pang kaibigang Pisces na nangangailangan ng spark ng pag-asa.